Kapatid na babaylan, ano daw ang kinaibahan ng kulam sa barang? Kapatid na Rajamuda, kapag nakulam ang isang pasyente, yung mararamdaman niya ay siyempre yung may tumutusok, no, sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, lalo na sa mga ulo, yung parang utak mo parang tinutusok ng karayom, yung puso, yung tagiliran. Ayan, so mapagpalang gabi sa lahat mga kapanalig. Ang bidyong ito ay patungkol sa spiritual na topic, no? Spiritual na talakayan. Kaya pala ako si Babaylan Elvin Jan Dumatol Villegas Valero from Babaylan Council of the Philippines with Alliance in Mission for the Less Rich People Group Incorporated. Legal po ito and then registered po ito sa SEC o sa Philippine Security and Exchange Commission. So ako po ay nagmula sa 16 bloodline ni General Pantaleon Villegas. Ang pagiging babaylan ko po ay nagmula sa Higaonon Tribe, Barangay Rogongon, Sitio Binasan, Iligan City, Lanao del Norte with 32,000 hectare, CADTI number 212. Ayan, so ang ating tatalakayin ay ang mga katanungan na patungkol sa spiritual na bagay-bagay, kagaya sa mga comment section dyan sa ibaba na mga nagtatanong patungkol sa mahalagang topic. Kung paano ba yung mga manggagamot, ano yung mga pamaraan sa spiritual, paano ito gawin, at ano-ano pa yung mga tungkol sa mga sakit na spiritual gaya ng kulam, barang, balisa, palipad hangin, at sumpa, lalo na yung kulam de cadena. So ngayon, papakilala natin magpakilala ka, kapatid. So, ako nga po pala si Nash L. Gig, so bilang kilala na Rajamuda, anak ng isang Raha. So, mga kapanalig, ang ating topic ngayon ay sasagutin natin ang mga nagtatanong sa comment section, kagaya nga ng nabanggit kanina na patungkol sa spiritual na bagay-bagay. At simulan natin sa question number 1. Sige, kapatid, magtanong po tayo. Basahin natin yung mga katanungan. Kapatid na babaylan, ano daw ang kinaibahan ng kulam sa barang? Okay. So, ang kinaiba ng kulam at ang barang. Simulan natin sa mga sintomas, no? Ano yung mararamdaman ng ating pasyente kung siya ay nakulam? So, ganito yung kinaiba ng kulam at barang. Kung ikaw ay nakulam, kapatid na Rajamuda, kapag nakulam ang isang pasyente, yung mararamdaman niya ay siyempre yung may tumutusok, no, sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, lalo na sa mga ulo, yung parang utak mo parang tinutusok ng karayom, yung puso, yung tagiliran. Alam niyo yun yung pakiramdam na minsan nagugulat kayo parang may nanusok, no? Parang biglang tatusok. And then hindi kayo nakakatulog ng maayos. Nagkakaroon ng correct. Parang nababalisa ka. And then yung mga panaginip ay talagang ang pangit, no? Parang nakakatakot talaga. So, yung mga sign na yon, ibig sabihin ikaw ay nakulam. Maliban doon, may iba pang mga sintomas ang tinatawag na kulam. At iba-iba din kasi yung pamamaraan sa pagkulam. Maraming pamamaraan sa pagkulam. No, pwedeng sa manika, litrato, tsaka sa yung pagpapalipad hangin at marami pang iba. No, nagpapadala sila ng espiritu para mabalisa ang isang tao. Yon, ganun po yung sign na ikaw ay nakulam at marami pang iba. And then ang barang naman, ang mararamdaman mo sa barang, kadalasan nagiging sintomas nito ay yung mga sugat na nabubulok. No? Kagaya ng kulam, nababalisa din ang ating pasyente kung siya ay nabarang. At syempre, pabalik-balik sa ospital. Ngunit, walang makitang findings ang doktor o walang lumalabas na result sa kanyang laboratory test, ultrasound at iba pa na test doon sa ospital. No? Negative lahat, no findings. Kaya, ibig sabihin, siya ay nabarang kung ang sugat niya ay nabubulok at hindi pa rin gumagaling, no? Maliban doon, meron din na nasa ospital ka, may findings ka, pero ganun din hindi rin gumagaling. Ano ibig sabihin nun? Ay maaaring sinasabayan ng spiritual na karamdaman. Yes. Spiritual parang at naghahalo, physical. physical at spiritual. Mas mahirap yun kasi ang physical mo na sugat o physical mo na sakit, lalo siyang lalala, lalo siyang patagal ng patagal, akala mo is normal lang, no? Akala mo yung sakit mo ay normal lang to kasi ganito nga, diabetes, hindi talaga gumagaling. So, merong ganon na gumagaling siya kasi nga is gagamutin mo na yung
spiritual na sakit. Nang sa ganon, ay kapag nasa ospital na, is yung lunas ng doktor, umiepekto na siya. Ganon yung barang, no? Yun yung magkaiba sila. Ulitin ko, yung kulam, mga tusok, at mga pangit na panaginip, di nakakatulog ng maayos at nagigising sa madaling araw. Ganon din yung barang. Ngunit ang kinaiba lang ay merong nabubulok na sugat, hindi gumagaling na mga ganon. And then may parang may gumagapang na mga insekto yung barang na parang may nangangagat. So Halimbawa, meron din po ba yung babaylan, kapatid na babaylan, meron din bang puro na sakit ng barang na walang finding sa doktor? Kumbaga puro na sakit na barang talaga? yes, yun yung tunay na barang talaga na walang physical na sakit, kundi barang talaga. Walang findings yun sa ospital. Ulitin ko, kapatid na Radyamuda, yun, talagang critical na yung kalagayan ng pasyente kapag barang. Kaya kung nabarang ang isang pasyente at naramdaman yung mga ganitong sintomas, magpagamot na kayo sa albularyo habang maaga. Pawag na ninyong antayin na umabot pa ng ilang taon, buwan. Mas mahirap na yon gamutin kapag tumagal, kapatid. So, paano pag yung isang pasyente ay hindi na naniniwala sa nararamdaman niya at walang paniniwala about sa mga ganyan? So, anong makakantungan nun? Pakiulit, kapatid na Radyamuda, yung katanungan. Paano bang ang isang tao ay hindi naniniwala sa kulam at barang dahil sa kanyang mga paniniwala, nakakala niya na normal na sakit lang yun pero walang finding sa doktor? Paano pag ang tao ay hindi naniniwala? Anong makakantungan niya? Okay, magiging kahantungan niya, mga kapatid, ay talagang paghantong sa maaring malala o malubhang karamdaman na hindi kayang gamutin ng sino man doktor o manggagamot. Kung ang isang pasyente ay hindi naniniwala, kahit magpagamot pa siya sa manggagamot, ay wala ring mangyayari. Bakit? Kasi nga, is nakasalalay sa paniniwala ng pasyente ang kanyang kagalingan, ang kanyang lunas. Kung purong barang iyon, and then hindi siya naniniwala dahil nga sa relihiyon na meron sila, ay malaking problema yon. Maaring humantong sa kamatayan yung ganong klase na sakit na hindi niya pinapaniwalaan. Totoo po yung espiritual at hindi namin pinipilit ito na paniwalaan ng lahat. Subalit, yan yung mga katotohanan na ayaw tanggapin ng iilan sa mga tao na mababaw yung pangunawa. At syempre, ayaw nilang unawain talaga, no, yung ganitong mga kaganapan na totoong nangyayari. So, kumbaga, tsaka pa sila maniniwala kung maranasan na nila. Kapag naranasan na ng isang tao, no, yung ganong sitwasyon, tsaka na sila naniniwala na walang nakikita talaga yung doktor. Tsaka sila lalapit. And then, kapag ganun na, naniniwala na sila at lumapit sila sa mga gamot, magpagamot, ay bingo na talaga yun. Gagaling at gagaling yun. Agad-agad yun, mga kapanalig, pagka purong barang or puro na kulam. Gagaling yun. Ilang minuto lang pagkatapos ng gamutan. Yun, maniwala kayo. So, example, pag ang isang tao na nabarang ay may mga bukol-bukol, pagkatapos ng gamot ay mawawala ka agad yun. Yung pagkabukol, umabot na siya ng 2 buwan. And then, walang finding sa ultrasound. Ganun din. So, yung mga yon, maaring kung ilang buwan na tumubo yung bukol na yon, ganun din yung pag-recover niya na buwan. Kagaya ng halimbawa, barang, nagsugat na, umabot na ng ilang buwan o 1 taon. Kapag ginamot yung barang na yon, gagaling siya ng paunti-unti. Kagaya din na kung kailan siya nagkasakit. Unti-unti din yun gagaling. No? Pero kapag siya ay nalumpo, napilay, wala namang sugat, wala namang bukol. Kapag ginamot mo yun, purong kulam yun or barang. Yung pasyente na pilay, pagkatapos mismo ng gamutan, gagaling yun, makakatayo yung pasyenteng iyon. Yung bulag na nakulam na barang, kaya siya nabulag dahil na barang or nakulam, ay gagaling kagad, makakakita siya pagkatapos ng gamutan. Yun yung mga talagang lubhang mahimala na gamutan. Yun yung puro na kulam at puro na barang. Talagang pulido. Pero kung matagal na, ulitin ko, kung gaano siya katagal tumubo dyan, ganon din siya katagal na unti-unting mawawala. Kapag nag-react na yung physical na katawan, pag nagkaroon na ng sugat, bukol na malalaki, unti-unti lang yun mawawala. Importante gumaling siya. Ayun. Yan, so pangalawang tanong ko sa iyo, kapatid na babaylan, bakit kailangan ng manggagamot magdebosyon at gaano kahalaga ito o kaimportante ang debosyon para sa isang manggagamot? Nako, lalo na ito sa mga baguhan. Napakahalaga po ng ating ng debosyon
sa manggagamot. Sobrang napakahalaga nito. Bakit? Kasi ang debosyon, mga kapatid, diyan po tayo kumukuha ng pangkalahatan na depensa. Yung manggagamot, diyan po kumukuha ng basbas. Diyan humihingi ng basbas sa debosyon. Ang debosyon ay isang ritual na sinasagawa tuwing Friday at Martes. Yung kadalasan nga sa panahon ngayon ng mga manggagamot ay araw-araw na talaga nagdidibusyon. Mas maganda yon, mas mabisa, mas malakas, no? Mas kakatakutan ng kalaban ng mangkukulam, mababarang, infernalis at iba pa, diablo. So, yun ba yung mga pamamaraan na magdi-devotion, Yes. chanting, Yes po. magmamantra? Ayun, iba naman yon, yung Iba sa yun. pagmamantra. Yun ay mga Western practices din, subalit, yun ay mga Hinduism, Buddhism, yung iba-iba pa. Kagaya ng, halimbawa, nitong singing bowl, yan, hindi to sa native practice. Sa ibang mga lahi to na practices. So, ang debosyon na kaniyang tinanong ni kapatid na Jamuda kanina, mahalaga po yun. Lalo na sa manggagamot talaga. No? Sa mga nag-aaral at sa mga nanggagamot na. Kasi doon nakasalalay ang buhay ng manggagamot, kaluluwa ng manggagamot at buhay ng kanyang kapamilya, kanyang kapatid. So, asawa, base anak. dun ka kumukuha ng Yes, lakas? yes. Parang nagcha-charge ka. Yun yung purpose ng debosyon, ng general round devotion. Andoon yung mga poder, bakod, balabal, pondo, na siyang magpuprotekta sa iyo. Saan ba yun nagmula? Bakit kailangan yun? Ano ba yun yung mga orasyon na yun? Orasyon sa Tagalog is dasal. Sa Latin, orateo o orate. Sa Rabi, yun ay tinatawag na orimos. Orimos lupispum, parang manalangin tayo sa Tagalog, ganun. Kaya sinabing orasyon, ang iba kasi hindi nila alam. Pag sinabing orasyon, sabi, ay, sa diablo yan. Hindi po. Ang ibig sabihin ng orasyon sa Tagalog ay dasal. Yun, ganun po yun mga kapatid. Then, yung mga puder, bakod, balabal at pondo na nabanggit kanina, yun ay mga depensa spiritual. Bakit kailangan mo pang magdepensa spiritual kung andyan naman yung Diyos, handa kang proteksyonan? So, mahalaga po yun. Maliban sa paniniwala mo na andyan ang Diyos at napoprotekta sa iyo, kailangan meron ka talagang ginagamit na depensa talaga, literal na iniihip sa iyong katawan. Yun yung nabanggit kanina na puder, bakod, balabal at pondo. Grabe. Ganon siya. Hindi po madali yun, mga kapanalig.